Hello at welcome muli sa ating channel. This is Jess Anime Insights at ngayon i-review na natin ang karugtong na chapter, ang chapter 64 at 65. Nagsimula ang chapter dito sa kagubatan, dito sa team nila Shin, na pinapagalitan niya naman itong si Mafuyo. Kasi nakawala raw tuloy ang kanilang kalaban dahil mas pinili nilang dumaan sa mahabang daan. Kasi ayaw naman daw dumaan ni Mafuyo sa may ilog, kasi ayaw nga nitong mabasa. Nasabi naman ni Mafuyo na kung bakit kasalanan pa raw niya. Tinawag naman sana ni Kaji si Mafuyo na hindi naman siya narinig dito ni Mafuyo. Nasabi naman dito ni Mafuyo, ayaw ko na talagang mabasa ulit. Sumagot naman si Shin na nasa survival mode tayo, pero yan pa iniisip mo? Pero nang nagsasalita pa lang itong si Shin, ay bigla naman siyang inatake ni Toramaru. Nabuti na lang ay naiwasan ito ni Shin. Napasabi naman dito si Toramaru na, magaling, naiwasan mo pa yon? Isa ka sigurong clairvoyant. Nasabi naman ni Shin sa kanyang isipan na, itong babaeng to ay isa sa mga special recommendation. Sabi naman dito ni Toramaru na, suwerte, gusto ko rin mapunta sa white team. Kulay yun ang idol ko, kaya kailangan kong makakuha ng white tail. Nasabi naman ni Mafuyo na, ang nerd mo. Sabay sipa naman nito kay Toramaru na nagpatalsik dito. Pero nagawa naman ni Toramaru na i-maintain ang kanyang balansi. Sabay mura niya dito kay Mafuyo dahil may feelings din naman daw siya. Pero napayak naman dito si Toramaru nang napansin niyang nasira pala ang keychain niyang Sakamoto. Nasabi naman dito ni Mafuyo na, alam mo ba ang iniisip ko sa mga taong obsessed sa iba? Mga takot lang silang mamuhay ng sarili nilang buhay. Nanang marinig ito ni Shin ay bigla naman niya itong binatukan. Kaya napasabi naman si Mafuyo na, para saan ba yon? Nasagot naman ni Shin na, nakakairita nga daw itong si Mafuyo. Na dito'y sinabi naman ni Toramaru na, so, nire-reject mo ang paraan ng pamumuhay ko? Minamaliit mo ang pagka-obsessed ko? Papatayin kita ngayon. Pinagpawisan naman dito si Shin at sinabing nakakatakot nga daw ngayon si Toramaru. Lumipat naman ang eksena dito kina Sakamoto na ngayon lumikha naman ng pagsabog gawa ng pag-target sa kanila ng bazooka. Na dito'y ginawa namang shield ni Sakamoto itong apron niya. Nasabi naman ni Akira na, Mr. Taro, dumudugo kayo. Nasabi din ni Kill Baby na, ang tibay naman ng apron na yan, na dito'y sinubukan namang iangat sana ni Sakamoto itong trap net, na napasabi naman siya dito sa kanyang isipan na hindi nga daw ito gumagalaw, mukhang nakabaon nga daw ito ng malalim. Na dito naman sa taas nila ay sinabi dito ng lalaki na, ang kukulit ng mga to, nasabi naman dito ng isa na, wala nang dapat madaliin. Saglit na lang yan, wala silang projectile weapons, at ayaw nating makorner. Tuloy lang ang paputok sa malayo. At dito pinagtulungan naman nila Sakamoto na sirain itong trapnet na dito'y nagawa namang makalabas nitong si Akira. Nasabi pa ni Sakamoto na skinny nga daw itong si Akira. Nanang nasa labas na si Akira ay bigla namang may tumama sa pwesto nila na gumawa ng pagsabog. Dahilan kaya napatalsik itong si Akira. Na dito'y agad namang kinamusta ni Akira sina Sakamoto at Kill Baby. Nasabi naman ni Sakamoto na tumakbo ka na makikitang sunog dito ang kanyang buhok. Habang di kalayuan naman sinabi nitong lalaki na baka mamatay sila pag ipagpatuloy natin. Nasagot naman ng isa na, ayos lang, na kadalasan daw ay mas mahalaga ang mission kaysa buhay. Pinakamadali nga daw kunin ang mga tail nila kung patay sila. At maiwasan pa ang gulo. Na ngayon dito sinabi naman ni Akira na natataranta na kung ano nga daw ba ang gagawin niya ngayon. Nasagot naman ni Sakamoto na nasa tingin niya nga daw ay oras na para ibigay. Pero habang nagsasalita pa lang ito ay may bigla namang bumaril sa kanila. Nasabi ni Sakamoto dito na, mauna ka na, hahabol naman kami. Nasa isipan naman ni Akira na hindi niya nga daw kayang iwan sila na ganito, na kailangan niya nga daw talagang lumaban. Na dito'y papalapit na ngayon itong tatlong lalaki kay Akira, na pinagpawisan naman itong si Akira nang magtagpo ang kanilang tingin. Nasabi naman dito ng lalaki, sa mga hayop nga daw kapag umiwas ka ng tingin, talo ka na. Na ganon nga din daw kaya sa assassin? Nasabi naman dito ni Akira na hindi niya daw kaya manakit ng kapwa. Sabi naman ni Sakamoto na, minsan, okay lang tumakbo kung pakiramdam mong mali. Huwag kang mag-alala, magiging maayos din kami. Nanang marinig naman ito ni Akira, ay may bigla naman siyang naalalang tao na nagsabi ng parehong kataga na, huwag kang mag-alala, Akira. Okay lang ako. Nasa isip-isip niya ay ayaw niya na nga daw na may mawala ulit na mahal niya habang nakatingin lang siya. Na dito'y sinabi naman ni Akira sa kanyang sarili na, tama. Kung hindi ako kikilos, mamamatay ang kaibigan ko. Buksan mo na ang mata mo, Akira. Kung ang kapalit ay mawala ang mahal ko, handa akong maging assassin. Na ngayon tinignan na ni Akira itong kalaban. Sabay galaw nito ng mabilis na dito'y nagtagumpay naman itong mahiwa itong league ng lalaki.
Napansin naman ito ni Sakamoto ang kakaibang galaw ni Akira habang nagulat naman dito si Kill Baby. Makikita naman dito na takot itong kasamahan ng lalaki nang sila ang sunod na tatargetin ni Akira. Na dito'y puwersahan namang binunot ni Sakamoto itong trap na nakuha naman nitong makalabas at mapigilan itong si Akira. Na dito'y sinabi nga ni Sakamoto na, "Huminahon ka, Akira." Na nagulat naman itong si Akira at sabing, "Mr. Taro?" Pero nang nagsasalita pa lang itong si Akira, ay agad naman nilapitan ni Sakamoto itong sugatang lalaki na nayo'y hirap na sa pagsasalita. Kaya sinabi ni Sakamoto na, "Huwag ka na magsalita." Napansin naman ni Sakamoto ang sugat at sinabi sa isipan na tinamaan siya sa carotid artery at philtrum ng isang Nukite karate strike. Dumudugo nga daw at nahihirapang huminga. Na kung hindi agad malunasan ay maari itong ikamatay ng lalaki. Na dito'y sabi naman ni Kill Baby kay Akira na, "Hindi mo na dapat." Pero nang nagsasalita pa lang ito ay sumabat naman si Akira at sinabing, di dapat ganito. Gusto ko lang iligtas ang mga kaibigan ko. Pasensya na. Desperado lang ako na sinunod niya lang naman daw ang path." Na nang marinig ito ni Sakamoto ay may naalala naman ito na nagsabing, "Sakamoto, Nagumo, kapag tumitig ka ng mabuti sa target mo, minsan makikita mo ang daan para patayin sila, di ba?" Na sinagot naman ni Sakamoto na, "Ano? May ganyan ba? Normal ba yan?" Pagkatapos nun ay dito tinanong na ni Sakamoto si Akira at sinabing, "Anong apelido mo?" Nasagot naman ni Akira na, "Akao. Ang pangalan ko ay Akira Akao." Na ngayon, naalala niya ulit ang sinabi noon ni Hyo, na sa klase nga raw nila Sakamoto, ang tanging pangalang palagi niyang naririnig ay sina Sakamoto, Nagumo at Akao. Nag-flashback naman sa panahon na magkakasama pa sina Sakamoto, Nagumo at Akao. Dito, sinabi ni Rion na ang baril daw ay parang sasakyan. Malalaman mo kung anong klaseng tao ang gumagamit batay sa paraan niya ng pagmamaneho. Na mga tulad daw nila Sakamoto at Nagumo, ang mga tipong tao na kinakabahan sa tuwing lilipat ito sa kabilang lane. Na ang ibig niyang sabihin na hindi nga daw magaling pagdating sa baril itong si Sakamoto at Nagumo. Nasabi naman dito ni Nagumo na wala namang kuwenta to. Ano bang manda sa pagtasa sa patarget na hindi naman gumagalaw? Nasagot naman ni Sakamoto na wala namang gumagamit ng ganitong karaming bala sa totoong laban. Na dito'y nainis naman itong si Rion at pinadaanan niya ng bala itong si Sakamoto. Sabay sabi na, "Kayo ang nagyaya sakin sa contest na to, di ba? Ngayon, ilibre niyo ko ng lunch gaya ng usapan natin o papatayin ko kayo." Na kinainis naman lalo ni Rion nang hindi siya pinapansin nila Sakamoto at Nagumo. At dito sa present, tinanong naman ni Sakamoto kung related nga daw ba ni Rion itong si Akira. Na nagpa-surprise naman dito kay Akira at sinabing, "Alam mo ba ang tungkol sa kanya? Si Miss Rion ay tiyahin ko. Nagpunta ako sa JCC para hanapin siya." Nabalik naman ang eksena dito nila Shin na ngayon iniwasan itong mga atake ni Toramaru. Nasabi pa ni Toramaru na, "Ilabas niyo sa kin kung anong kaya niyo." Napasabi naman dito si Mafuyo na, "Patayin na natin yon." Nasagot naman ni Shin na, "Hindi ako naparito para pumatay ng tao." At dito, sinabi naman ni Shin dito kay Kaji na, "Di ba isa ka rin sa mga special recommendation? Kaya mo ba siyang pigilan?" Nasagot naman ni Kaji na, "Hindi, saka ang mahalaga." Nga daw ay, na habang nagsasalita pa lang itong si Kaji, ay hindi naman ito pinakinggan ni Shin dahil busy naman ito sa pakikipagtalo kay Mafuyo. Na dito'y kinukulit naman ni Mafuyo si Shin na sabing, "Tara na Shin, patayin na natin yon." Na kinairita naman ni Shin at sinagot na, "Sinabi ko na sa'yo na ayaw ko. Kung gusto mo, ba't di mo gawin sa sarili mo?" Na dito'y bigla naman silang binaril ni Toramaru, na dito'y na-rescue naman ni Shin itong si Mafuyo at napunta naman sila sa isang pangpang na ang baba pala nito ay isang ilog. Na nang lumulubog sila sa tubig, ay tinulungan naman sila ni Kaji at pinasakay sa isang malaking kahoy. Nagpasalamat naman dito si Shin at nagpakilala naman itong si Kaji. Sabi naman ni Mafuyo na nilalamig nga daw siya. Tanong naman dito ni Shin na kung bakit nga daw sobra ang pagkahumaling ni Toramaru kay Sakamoto. Nasagot naman ni Kaji na wala nga daw siyang ideya. Na dito'y bigla namang lumabas itong si Toramaru na para itong si Tarzan at sinabing, "Gusto mo bang malaman?" Nasabi naman dito ni Shin, "Isa ka bang unggoy?" Dagdag naman ni Toramaru na si Sakamoto nga daw ay ang kanyang Panginoon. Na dito'y pinakita naman na ni-rescue pala noon ni Sakamoto ang batang si Toramaru. Nasabi pa ni Toramaru na unang beses nga daw na makita niya ang kanyang idol ay tila nga daw tumigil sa pagtibok ang puso nito. Ang estilo niya sa pakikipaglaban ay ibang klase. "Palagi akong walang tiwala sa sarili ko, pero si Sakamoto nga daw ay kakaiba."
parang different species. Nadagdag pa ni Toramaru na naghanap nga daw siya ng theme song na babagay kay Sakamoto, na dahil daw doon ay napamahal na ito sa musika. Pinakulay niya din daw ang buhok niya at nag-aral na mag-makeup para gumanda sa paningin ni Sakamoto. Nag-practice nga din siya makipag-usap sa ibang tao para maayos niyang makausap si Sakamoto pag magkita sila sa hinaharap, na dahil dito'y dumami nga ang kanyang kaibigan. Lumawak daw ang mundo niya ng dahil kay Sakamoto, na dito'y sabi niya na, kung babastusin mo ang devotion ko sa idol ko, ay mamamatay ka na. Na dito'y umatake na itong si Toramaru na iniwas-iwasan naman ni Shin. Na dito'y sinabi ni Shin kay Mafuyo na, tumalon ka na. Nasagot lang naman ni Mafuyo na, nilalamig ako. Kaya nainis naman dito si Shin at sinabing, fine, lumapit ka sa akin, lalabanan kita. Na dito naman natigilan itong si Toramaru at sinabing, teka muna, yung pag-crack mo ng likod mo, yun ang standard routine ni Sakamoto bago makipaglaban. Na napasabi naman si Shin na, anong sabi mo? Nadagdag pa ni Toramaru, kung ginaya mo yung pinaka-core na mannerism ni Sakamoto, ibig sabihin, fan ka rin niya. Nasabi naman dito ni Mafuyo na, ano? Shin, otaku ka din pala. Na dito'y nainis naman itong si Shin at napasabi sa isipan na, kainis! Nahahalata niya ako. Na dito'y na-amaze naman itong si Toramaru at sinabing, grabe, ang galing. Wala pa akong nakikilalang pwede kong kausap tungkol dito. Anong pinaka-love mo kay Sakamoto? Ang gusto ko sa kanya ay yung pagiging cool niya, yung walang emosyon, parang siyang living killing machine. Diba ang astig? Na dito'y sinabi naman ni Shin na, gets ko, dati ganyan din pakiramdam ko. Pero ang totoo, kahit sobrang bagsak ng tindahan, hinding-hindi niya kami tinanggal sa trabaho. Ganun siya kamahal sa amin. Lahat sinasabi na siya ang pinakamalakas na assassin. Sobrang galing niya. Pero sa mga oras ng pangangailangan, sino ba ang maasahan ni Mr. Sakamoto? Ayokong manatiling tagahanga lang. Gusto kong tumabi sa kanya bilang tunay na partner. Nang marinig ito ni Toramaru, ay nagpabago naman ng kanyang mood at sinabi, anong sinasabi mo? Nadagdag naman dito ni Shin na lahat sinasabi na siya ang pinakamalakas na assassin. Pero ang tunay na tanong, sino ang maasahan niya? Hindi ko na gustong i-idolize lang siya. Gusto kong maging kapantay niya. Na lalo namang kinainis ni Toramaru at sinabing, ang dami mong sinabi. Iniisip mo ba na mas madami kang alam kay Sakamoto kaysa sa akin? OMG, nakakairita yan. Hindi pa ako nagalit dati tulad ng ganito. Ngayon ko lang naramdaman to. Ayoko nang mag-share. Salamat o pinagpalang Sakamoto. Binigyan mo na naman ako ng bagong emosyon. Pero seryoso, kailangan mo nang mamatay. Nagamit itong weapon ni Toramaru ay dito niya hinampas kay Shin na naiwasan naman ito. Dahilan para tumama ito sa kahoy na ngayon ay nawasak. Nasabi pa ni Toramaru na hindi ka pwedeng maging partner ni Sakamoto. Sagabal ka lang. Sa ngayon, dito muna natin tatapusin ang nakakapanabik na eksena ng Sakamoto Days. Sama-sama nating subaybayan ang susunod na kabanata. Kung nagustuhan mo ang ating video ngayon, can I get a like? At pa-subscribe na rin sa ating channel. Maraming salamat sa panonood.